Magandang buhay mga kasakses. Ako nga po pala si Josel at samahan niyo po ako sa kwento ng aking buhay. Nakatira po pala ako sa isang squatter area dito sa Taguig. Kasama ng aking dalawang anak, isa po akong solo parent o single mom. Ayan nga po pala si Kent Bryle, ang aking bunsong anak. 10 taong gulang na po pala siya at kasalukuyang nag-aaral po sa elementarya ng Makati. Kakauwi niya lang dyan, galing sa school. At pagkatapos nga niyang matulog kanina, ayan po naglalaro muna siya sa kanyang mga Lego. At pagkatapos nga niyang maglaro, iniligpit na niya at tumulong na sa mga gawaing bahay. At ito nga pala ang aking panganay na anak na si Johans Dave. 15 taong gulang na po pala siya. At kasalukuyang nag-aaral din sa mataas na paaralan ng Makati. At ayan nga po, busy siya sa mga sinampay namin. Bigla po kasing bumuhos ang malakas na ulan. Alam niyo po mga kasakses, wala po akong problema sa mga anak ko. Bukod kasi sa masisikap sila sa pag-aaral, napakabuting anak din po nila. Siguro po ay dahil napalaki ko po silang disiplinado at may takot po sa Diyos. Halos 8 taon ko na nga po pala silang tinaguyod mag-isa mga kasakses. Iba't ibang trabaho na po ang aking napasukan. Para lang po masustentuhan ko sila sa kanilang pag-aaral at makaraos sa araw-araw. At ayan na nga po si Kent Bryle, nagsimula nang maglinis sa aming maliit na sahig. Maliit lamang po ang aming inupahang kwarto. Simple at light materials lang kasi ito lamang po ang kaya sa aking budget. Ngunit kahit munti man po ang aming tinitirhan, ay masaya naman po kaming mag-iina basta't magkakasama lang kami sa hirap man at ginhawa. Sa totoo lang mga kasakses, ni piso po wala pong sustento ang kanilang ama. Kaya ako po yung naging haligi at ilaw ng tahanan. Laking Davao del Sur po ako mga kasakses, ngunit dahil sa personal na mga suliranin ng aking buhay may asawa, napadpad kami mag-iina dito sa Manila. Nagiging komplikado po ang aking pagiging buhay may asawa dati nung sinubukan kong mangibang bansa sa pagnanais na mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Ngunit, di ko lubos akalain na sa pagiging OFW ko pala masisira at mawawasak ang lahat. At ayan na nga po si Kent Bryle, abalang-abala sa mga hugasin. Pinakagustuhan ko lamang po sa aking mga anak napaka-independent po sila. Di na po kailangan utusan sa mga gawaing bahay kasi alam na nila mga dapat nilang gawin. Ayan nga po pala labasan namin mga kasakses. Medyo makipot lang po. Pero kailangan tiisin. Sanay naman kami sa kahirapan kaya no choice po. Kailangan lang natin sa buhay ay magiging kontento at magpasalamat lagi sa may kapal. Maliit man o malaking mga blessings. Sa ngayon po pala nawalan po ako ng trabaho. Nagbawas po kasi ang company na pinasukan ko at sa kasawiang palad nasali po ako. Ngunit kahit nagkaganon po, gumagawa ako ng mga paraan at diskarte upang makaraos sa araw-araw, lalo na't pumapasok mga anak ko. Ito nga po pala ang view pagdudungaw ka sa aming munting bintana sa hallway. Malapit lang kami sa C5 Road, Highway at SM Aura Mall. Alam niyo ba mga kasakses? Bilang isang solo parent, napakabigat po sa akin ang ganitong obligasyon. Yung tipong di ako makatulog halos gabi-gabi kakaisip kung paano yung pang-araw-araw namin, mga gastusin, mga bayarin sa bahay, ilaw at tubig, lalo na yung mga allowance o pambaon ng mga anak ko. At heto, papasok na ako. Tapos na ako magmuni-muni sa labas. Abala pa rin po ang bunso ko. Pinagpagan niya pala higaan namin at inayos mga gamit upang maginhawa daw sa pagtulog namin mamaya. Alam ko po maraming makakarelate sa kwento ko, pero isa lang po masasabi ko, wag na wag po tayong panghinaan ng loob, lalo na sa mga sandaling pakiramdam natin, pasan-pasan natin ang daigdig sa dami ng mga pagsubok na dumating. Follow nyo rin po pala ako sa aking TikTok account mga kasakses. Nag-a-affiliate po kasi ako ng mga products na mga trending ngayon. Baka lang po may magustuhan kayo. Dagdag income na din po sana para sa mga anak ko. Maraming salamat po. Pagpalain tayo lahat. Hanggang sa susunod po. Bye-bye.